nako, merong ginagawa pala ang China sa karagatan sa buong mundo ngayon. Ito ay ayon sa Wayon Indian News Channel na nag-anchor si Palki Sharma, kung saan ni-reveal niya na mayroon palang naimbento ang Chinese ngayon, ang China, na cable wire cutter. Cable wire cutter, ginawa nila para pamputol ng mga malalaking cable wire na nasa ilalim ng karagatan sa buong mundo. Kaya bakit sila nag-imbento ng pamputol imbis na pandugtong ang ating imbentuhin? Kasi maraming napuputol diyan na nadaanan ng mga barko na cable wire. Ang inimbento ng China ay pangputol ng cable wire. Kaya marami ang nababahala dito, baka gagamitin ito sa World War III na putulin ang mga koneksyon ng internet sa iba't ibang bansa para magkagulo-gulo, walang communication, di ba, mga kababayan? Kaya ito ang video para sa karagdagang detalye ng balitang ito, courtesy sa atin ng Wayon News Channel. This is a cross-section of a deep-sea data cable. It might look like plastic and metal, but inside are hair-thin glass fibers that carry most of the world's internet traffic. Messages, emails, even this video, they travel through these fragile lines stretched across the ocean floor. These are thick cables, but they are surprisingly easy to damage. One ship dragging its anchor can knock a cable out. In recent years, Russian ships have been spotted operating near undersea cable routes in the North Sea, raising concerns about sabotage and tampering. So, imagine what could happen if someone wanted to cut these cables on purpose. Ayan mga kababayan, paano na lang kung merong pumutol niyan? Ngayon sa buong sanlibutan, isang bansa lang ang nag-imbento ng pangputol. Walang iba kundi China. Ano ba talagang plano ng China? Bakit puputulin nila ang mga malalaking kable? Cable wire na yan ang nag-connect ng buong sanlibutan eh. Ang World Wide Web ay nangyari dahil sa mga nakabaon na cable wire sa karagatan. At kapag pinagpuputol-putol yan ng China, of course, wala nang communication ang Europe at kung anumang mga bansa ang gusto nilang putulan ng cable wire using submarine and robotic na mga submarino, at itong naimbento nila na pamputol sa ilalim ng dagat, ay sa panahon ng giyera ay parang mga bingit bulag na yung kalaban ng China dahil wala na nga communication, dahil napuputol na ang signal. Kaya magtaka nga tayo, paano nga pala tayo na-connect sa buong mundo? Yan ang tanong natin noon eh. Bakit ang internet ay buong mundo ay nakakonect na katulad ng spider web? Iyon pala sa ilalim ng karagatan natin ay parang grabe palang, dami palang cable wire diyan sa ilalim ng karagatan ng buong mundo, mga kababayan. At yan ang pinagdiskitahan ngayon ng China, pinag-initan, kaya nag-imbento sila ngayon ng pamputol. Kasi kung gusto nila na wala ng communication ang kalaban, di ba? Kung magkaroon ng giyera, ay pati mga computer nito ay talagang di ba? Makompromiso lahat ng kagamitan na nag-rely sa electronics at internet dahil sa pagputol ng mga kable. Okay, so patuloy tayo dito sa graphics. Napakagandang graphics nito, animation, at makikita talaga natin kung paano nakalatag sa pinakamalalim na parte ng karagatan itong mga kable na ito. In early 2025, China revealed another deep-sea robot, a literal cable cutter. Officially, it's meant to repair damaged infrastructure. But a device like this could also be used to quietly disable cables, thousands of meters below the surface, out of sight and out of reach, without anyone noticing. There's no proof it's ever been used that way. But the possibility alone is enough to shift how nations think about the deep sea. Beneath the ocean floor runs the nervous system of the modern world. Cables, sensors, and critical infrastructure stretch across the seabed, carrying our internet, global trade, and military communications.
They're not science experiments. They're the modern world's lifelines. Ayan, so modern world lifeline, parang mga ugat siya, oh. Nag-connect-connect ng mga kontinente. Ang haba-haba pala ng mga kable na yan, mga kababayan. Kaya diyan sa mga merong mga barko na inaangkla, 'di ba? Kapag may natamaan kayo na kable, huwag niyong putulin. Kasi importante ang mga kable na yan na mag-deliver ng ating mga mensahe through internet. Fiber optics yan, mabibilis yan eh. 'Di ba? Kung may kachat tayo sa Amerika, 'di ba? Mabilis makarating doon ang ating image, ang ating boses dahil sa mga kable na ito. At ang haba pala ng mga yan, grabe no. At milyones, hindi lang milyones, bilyones ang gastos niyan eh. Para lamang maglatag ng mga kable diyan tapos puputulin ng China. Talagang napakadesperado na ng China mga kababayan no dahil sa alam nila na pagdating sa giyera, yung mga pinagmalaki nila ng mga aircraft carrier nila ay parang mga karton lang yan eh. Kumpara sa Amerika. Ang Amerika ay tested na yung mga aircraft carrier at talagang loaded yan ng weapons. Itong China naman ay parang malaking tumbalubong bakulaw lang eh. 'Di ba? Kung tingnan mo wala namang mga kargayan ng mga diyan, ng mga bomba. Ay malaki lang siya tingnan pero walang laman. Parang taong walang utak na malaki ang ulo. Yun yung kanilang mga aircraft carrier na pinagmayabang. Akala nila ay matatakot ang Amerika. Mabuti pa ginugol nila yung pera ng China sa mga infrastructure project nila sa China, hindi sa mga armas panggera dahil ganun pa rin kahit anong gawin nila ng mga diyan napalabas na marami silang armas, wala pa rin pagdating sa gera, wala pa rin sinabi sa Amerika yan. Sa totoo yung air power superiority sa mga eroplano, wala sa kalahati ang China sa Amerika. Ang gera kasi ay sa hangin na yan eh, air superiority na. Hindi na barko-barko ang labanan ngayon ng gera, sa hangin na. Kaya walang panalo sa Amerika talaga ang China. Kahit ano pang gawing nila mga diyan. Kahit anong ipapakita pa nila na natapos nila ng malalaking barko, malalaking submarino, walang binatbat pa rin sa Amerika. Dahil ang Amerika ay walang tigil din sa paggawa ng mga ganun. Dahil nga kontrolado ng Amerika ang sila ang nagkontrol talaga ng mabuti nga at demokrasya ang nagkontrol ng power or ng nagiging superpower na bansa. Mabuti nga at Amerika. Kung China ang nagiging superpower, di ba? Na nagkontrol sa buong mundo, lagot na tayo. Wala nang demokrasya, komunista na, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa bidyong ito courtesy ng Wayon Channel with Palki Sharma. About cutting power cables. You heard that right. China has unveiled a deep-sea cable cutting device. It's the first nation in the world to do so, to officially disclose such a tool. This cable cutter can operate at depths of 4,000 meters. But most undersea cables are just 2,000 meters below the surface. So what is China's plan here? What are they trying to do? Why have they developed cable cutters to operate 4,000 meters below the sea level? China has already been accused of sabotaging underwater cables, and the latest unveiling shows that it is the biggest threat to undersea networks across the world. Ito mga kababayan, noon pa man ay mayroon na palang pagsabotahe ang China ng mga undersea communication cable wires. Noon pala ay natiktika na yan na may mga pinutol na sila ng mga kable diyan sa karagatan. Malamang ay ang karagatan ng Australia, yun ang pinag-initan nila eh. Kaya ano na lamang ang mangyari? Example, mawala ang internet sa Pilipinas ng 1 linggo, di ba? Magkagulo na. Kasi ang negosyo ngayon ay pinapatakbo ng internet. Katulad ko na content creator, di ba? Kung wala tayong internet, walang YouTube. Kaya ang China, kung hindi nila kayang gera sa talagang bakbakan ng armas, dito sisirain nila ang communication, ang internet. Dito sila magaganti. Pag sinira mo yan, ang laki-laki ng gastos niyan eh.
Pag pinutol mo yan, of course, hindi na pwedeng pagdugtungin yan dahil mga fiber optics yan. Hindi naman pwedeng isolda yung fiber optics, kundi papalitan talaga yan ng bagong mga cable wires. At ilang buwan ba bago matapos yan? Matagal yan na mga proyekto. Grabe itong China, no, mga kababayan, hindi man lang nag-isip na kapag pinutol nilang mga kable na yan, ay pati sila ay maapektuhan din. Kasi hindi na sila maabot o ma-reach out ng Western civilization. Ganun naman talaga ang gusto nila, na sila yung mag-ahari. Kaya yung itira nila ng mga cable wire ay yung made in China or papuntang China. Diba? Anong naisip niyo mga kababayan? Bakit nagplano silang puputulin ng mga kable? At bakit sa buong mundo sila lang yung gumawa ng inbensyon na pamputol ng kable? Imbis na ang inbensyon mo ay paano i-repair ang kable, iba naman ang inbensyon nila kung paano putulin. Napakaano talaga ng mga utak ito. Parang pang na to yung last resort na sa gera, kapag hindi sila nanalo, puputulin nila lahat para tabla-tabla na. Diba mga kababayan? Okay, patuloy tayo kay Palki Sharma. Beijing has just unveiled a deep-sea cable-cutting device which can cut the underwater communication, power and internet lines. China is now the first country in the world to publicly accept that it has deep-sea cable-cutting devices. Developed by the China Ship Scientific Research Center, the device can target armored cables that are layered with steel. It can operate at depths of 4,000 meters, despite most undersea cables 1,000 meters. Ito mga kababayan, itong naimbento nila na machine ay hindi basta-basta dahil waterproof siya hanggang 4,000 meters deep. Ano bang puputulin nila? Pupunta ba sila ng Marianas Deep? Ang Marianas Deep ang pinakamalalim na karagatan. 4,000 meters deep underwater ang kaya ng kanilang robotic cable cutter. Parang submarino lang yun na robot na merong arm cutter, merong parang kamay na maglalagari. Putol. Kaya ang mga cable wires daw ay nasa 2,000 meters lang Pero bakit hanggang 4,000 meters ang inimbento nila? Ibig sabihin, meron silang puputulin doon sa pinakamalalim na karagatan na mga cable wire. Baka yung nandun sa Marianas Deep, which is konektado yun sa Amerika. Diba mga kababayan? Kaya napaka-advance ang pag-isip ng China, pero napaka-traidor na style yan. Kasi sa panahon ng giyera ay ang katumbas niyan ay parang binumba mo na rin ang mga water supply ng kalaban, di ba? Wala nang mainom ang kalaban. Ganon din yun. Puputulin mo ang cable wire, wala nang communication. Yan ay mga gawain ng mga duwag. Ang mga Chinese, mga duwag. Kasi bakit cable ang pinagdiskitahan nila? Ayaw ba nila na mayroon pang TikTok? Ayaw nila na mayroon pang YouTube? Ayaw niya. Well, ang lahat na yan ay para sa communication. Para kapag may gera ay hindi na makapag-communicate online ang lahat kasi ngayon ay naka-ano na di ba? Naka-online na di ba? Ang lahat ngayon kahit surveillance online na. Kaya kapag naputol lang mga kable na yan, ay parang mga bulag at mga bingi na ang mga tao. Wala nang guide. Kasi sa modernong gera ay guided by internet talaga ang mga sundalo. Kaya itong plano na ito ng China ay napaka only one of a kind ito. Wala nang iba pang bansa na nagplano na putulin ng mga kable. Tanging China lamang. Ang ibig sabihin yan, napaka ng mga utak ng mga Chinese na ito. Mga tuso, traidor at napakaduwag. Dahil ayaw magipaglaban ng harap-harapan,
at sikreto lang nila na pagpuputulin, paglagariin cable. yung mga kable na nakalatag sa karagatan. Sa buong mundo Grabe. Patuloy tayo sa video courtesy ng Wayon News Channel with Palki Sharma. A titanium alloy shell and oil-compensated seals prevent the cable cutter from exploding at such depths. It can be mounted on cheap submersibles and is operated remotely using a robotic arm. China operates the world's largest submersible fleet, which means this cable cutter could be seen on thousands of Chinese submarines. China's latest cable cutter poses a threat to global maritime power dynamics. Beijing has already been accused of underwater sabotage. Taiwan says that Chinese ships have cut undersea cables at least 27 times in the last 5 years. Ayan mga kababayan, 27 times pala na Loko, pinutol ng ang China ang mga kable sa Taiwan. Iwan lang natin sa iba't ibang parte ng karagatan ng buong sanlibutan, di ba? Kasi ngayon, nag-level up sila ng kanilang pangputol ay hanggang 4,000 meters deep ang kayang abutin ng kanilang robotic cable cutter. Yung robot na nagpuputol kasi 4,000 meters deep, hindi na yan maaabot ng tao. Grabe mga kababayan.